Gusto niyo bang umabot ang 100 taong gulang? Alam ko, ang iba sa inyo ay sasagot ng, "Naku Doc, wag na. Ayoko nang maging pabigat. May hirap tumanda ng ugod-ugod at puro sakit." Naintindihan ko po kayo. Sino ba naman ang may gustong humaba ang buhay kung ang kapalit naman ay nakaratay sa kama, nakadepende sa diaper o hindi nakilala ang sariling mga anak? Pero teka, ibahin natin ang usapan. Paano kung sabihin ko sa inyo na sa taong 2026, posible nang umabot ng 100 taong gulang na kaya pang mag-zumba, yung kaya pang mag-travel kasama ang barkada, yung nakikipaglaro sa apo sa tuhod ng walang rayuma, at higit sa lahat, yung matalas pa rin ang memorya at hindi ulyanin. Magandang araw mga senior. Welcome sa bagong yugto ng inyong buhay. Ang video na ito ay hindi lang basta tips. Ito ay ang inyong survival guide para sa susunod na 10 taon. Alam nyo ba na nitong mga nakaraang taon, nagkaroon ng malaking revelasyon sa mundo ng medisina tungkol sa longevity o mahabang buhay? Dati, ang paniniwala nating mga Pilipino ang pagtanda ay parang loto. Swertihan lang. Kapag may lahi kayo ng diabetes, high blood o cancer, isipin nyo na wala na, nasa dugo na yan. Hihintayin ko na lang ang panahon ko. Makinig kayong mabuti, mali po iyon. Ngayong 2026, napatunayan na ng science ang tinatawag na epigenetics. Sa madaling salita, ang genes o ang namana nyo sa magulang nyo ay 20% lang ng kwento. Ano yung 80%? Ang 80% ay ang inyong lifestyle. Ito yung kinakain nyo, iniinom nyo, iniisip nyo at ginagawa nyo araw-araw. Isipin nyo na lang na ang katawan nyo ay parang isang kotse. Kahit luma na ang modelo ng kotse, kung maganda ang pag-aalaga, kung tama ang langis at hindi binabalahura sa kalsada, tatakbo pa rin ito ng matulin at maayos kaysa sa bagong kotse. Napabaya naman ang driver, kaya ang mensahe ko sa inyo, hawak nyo ang manibela ng inyong buhay. Hindi pa huli ang lahat. Kahit 60, 70 o 80 anyos na kayo, kayang-kaya pang i-reverse o ibalik ang sigla ng inyong katawan. Ang tawag dito ay pagpapababa ng inyong biological age. Pwedeng ang edad nyo sa kalendaryo ay 75, pero ang loob ng katawan nyo ay kasing lakas ng isang 50 anyos. Yan ang goal natin. Hindi nyo kailangan maging milyonaryo para bumili ng mga mamahaling gamot, magpa-stem cell o pumunta sa ibang bansa. Ang mga longevity trends ngayong 2026 ay bumabalik sa natural. Ito ay mga simpleng bagay na nakalimutan na natin dahil sa modernong panahon. Pero ito pala ang sikreto ng mga tinatawag na super seniors sa mga blue zones. Mga lugar kung saan normal lang ang umabot ng 100 taon. Sa video na ito, hihimayin natin ang 5 bagong trend na dapat niyong gawin simula ngayon. Pag-uusapan natin kung bakit ang tiyan ay ang pangalawang utak. Malalaman niyo kung bakit mali ang ginagawa niyong ehersisyo at paano ito itama. Tutuklasin natin ang circadian diet o ang tamang oras ng pagkain base sa sikat ng araw. At tatalakayin din natin kung bakit ang pagiging lonely ay mas nakamamatay pa kaysa sa paninigarilyo. Handa na ba kayong baguhin ang inyong tadhana? Huminga ng malalim. Ihanda ang inyong pandinig at puso. Dahil ang matututunan nyo ngayon ay hindi lang magpapahaba ng inyong buhay, kundi magbibigay ng buhay sa inyong mga taon. Simulan na natin. Simulan na natin ang paghimay sa ating listahan. Ang unang trend na ito ang pinag-uusapan ngayon sa buong mundo ng science at medisina ngayong 2026. Ito ang tinatawag na gut health revolution o ang mabusising pag-aalaga sa ating tiyan. Noong araw, ano ba ang tingin natin sa ating tiyan? Di ba parang isang simpleng
box lang o lalagyanan ng pagkain, kakain ka, tutunawin ng tiyan at ilalabas ang dumi. Ganun lang kasimple. Pero mga senior, nagkamali tayo. Sa makabagong pag-aaral, napatunayan na ang ating bituka or gut ay hindi lang basta tagatunaw. Ito pala ay ang ating second brain o pangalawang utak. Bakit second brain? Hayaan niyong ipaliwanag ko. Alam niyo ba na ang ating tiyan at ang ating utak ay may direktang koneksyon? Ito ay parang may telepono na nakadirekta sa isa't isa. Ang tawag dito ay gut-brain axis. Kapag stress kayo, di ba sumasakit ang tiyan nyo? At kapag naman gutom o impatso kayo, di ba mainit ang ulo nyo at hindi makapag-isip ng maayos dahil yan sa koneksyon na ito? Heto pa ang isang nakakagulat na fact. Alam nyo ba kung saan ginagawa ang serotonin? Ang serotonin ay ang happy hormone. Ito ang chemical na nagpapasaya sa atin, nagpapakalma at nagpapaganda ng tulog. Dati, akala natin sa utak lang ito ginagawa. Pero ngayon, alam na natin na 70% ng serotonin ay ginagawa sa inyong bituka. Kaya pala, kung laging bloated, constipated, o makabagang tiyan nyo, asahan nyo na mabilis kayong lungkutin, mabilis maging irritable at hirap makatulog. At hindi lang yan, 70% ng ating immune system o ang ating mga sundalo laban sa sakit ay nakatira rin sa ating tiyan. Kaya kung gusto nyong umiwas sa trangkaso, pneumonia o kahit sa cancer, ang unang depensa ay wala sa vitamin C kundi nasa maayos na tiyan. Sa madaling salita, kung makalat ang tiyan, makalat ang isip at mahina ang katawan. So, ano ang ginagawa ng mga super seniors sa 2026 para alagaan ang kanilang second brain? Ang sagot ay ang pagpaparami ng good bacteria o ang mga kakamping sundalo sa loob ng tiyan. Kailangan natin silang pakainin ng tinatawag na probiotics at prebiotics. Huwag po kayong matakot sa mga terms na ito. Hindi nyo kailangan bumili ng mamahaling yogurt or imported na supplement. Ang sagot ay nasa kusina ng Pinoy at sa ating palengke. Unahin natin ang probiotics. Ito yung mismong good bacteria. Saan ito nakukuha? Sa mga fermented foods or binurong pagkain. Ang atsara, pickled papaya ay napakagandang source nito. Yung asim ng suka at fermentation process ay gumagawa ng milyon-milyong good bacteria. Ang yogurt at kimchi ay mahusay din. Pati ang bagong, lalo na ang bagong isda, basta tama ang pagkakagawa at hindi sobra sa alat, ay may taglay na probiotics dahil dumaan ito sa fermentation. Pangalawa ay ang prebiotics. Ito naman ang pataba o pagkain para dumami ang good bacteria. Ang pinakamura at pinakamabisa, saging, lalo na ang saging na saba, ang sibuyas at bawang, at ang mga high-fiber na gulay gaya ng kangkong, okra at talbos ng kamote. Ang fiber na ito ay hindi natutunaw agad, kaya pagbaba nito sa bituka, kinakain ito ng good bacteria para sila ay lumakas at dumami. Ang trend ngayon sa 2026 ay simple lang. Feed your gut to protect your brain. Kung gusto niyong umiwas sa Alzheimer's at dementia, simulan sa tiyan. Bawasan ang asukal at processed foods dahil ito ang pumapatay sa good bacteria. Sa halip, dagdagan ng atsara, kumain ng saging araw-araw at damihan ng gulay. Kapag masaya ang tiyan, masaya ang utak at siguradong hahaba ang buhay. Pero hindi lang pagkain ang sikreto ng longevity. Alam niyo ba na nagbago na rin ang pananaw ng mga doktor tungkol sa ehersisyo? Dati, akala natin dapat hingal na hingal ka at pawis na pawis para maging healthy. Mali pala yun. Sa susunod na bahagi, ituturo ko ang Zone 2 training o ang ehersisyong hindi nakakapagod. Pero siya palang susi para tumibay ang puso hanggang 100 taong gulang. Dumako naman tayo sa trend number 2,
Ito ang babago sa pananaw nyo tungkol sa ehersisyo at sa pagpapawis. Sa loob ng mahabang panahon, tinunuruan tayo ng kasabihang no pain, no gain. Ang akala natin para maging healthy ang puso, kailangan tumakbo ng mabilis, magbuhat ng mabigat, at humingal na parang kabayo hanggang sa tumulo ang pawis. Kapag hindi ka napagod, parang balewala ang exercise mo. Makinig kayong mabuti. Mali po yun. Lalo na kung kayo ay nasa edad 60 na po pataas. Sa taong 2026, ang golden standard ng longevity exercise ay ang tinatawag na Zone 2 training. Ano ito? Ito ay ang pag-ehersisyo sa low intensity o mababang antas lamang. Hindi mabilis, hindi nakakapagod, pero tuloy-tuloy. Bakit ito ang sikreto ng mahabang buhay? Kailangan nating pag-usapan ng mitochondria. Ang mitochondria ay ang maliliit na power plant o planta ng kuryente sa loob ng ating mga cells. Sila ang gumagawa ng energy para tayo ay makagalaw. Habang tumatanda tayo, namamatay at humihina ang mga plantang ito. Kaya mabilis tayong mapagod, kaya tayo hinihingal agad pag-akyat ng hagdan at kaya humihina ang ating resistensya. Kapag nag-exercise kayo ng sobrang bilis at sobrang bigat, high intensity, na-stress ang katawan. Pero kapag ginawa nyo ang Zone 2 training, nangyayari ang himala. Dumadami at lumalakas ang inyong mitochondria para kayong nagtayo ng mga bagong planta ng kuryente sa loob ng katawan nyo. Ang resulta, mas marami kayong energy, hindi kayo mabilis mapagod, at mas epektibo ang pagtunaw ng taba at asukal sa dugo. Paano ba gawin ang Zone 2 na ito? Kailangan ba ng smartwatch o heart rate monitor? Hindi na po. Ang pinakamadaling paraan para malaman kung nasa Zone 2 kayo ay ang talk test. Ganito yun. Habang naglalakad kayo o nagzumba, subukan niyong magsalita o makipagkwentuhan. Kung kaya niyo pang magsalita ng diretso at makipagkwentuhan nang hindi hinihingal bawat salita, pero ramdam niyo na may konting effort at pinapawisan kayo ng slight congratulations, nasa Zone 2 kayo. Pero kung nagsasalita kayo at putol-putol na ang boses niyo dahil sa hingal, sobra na yan. Nasa Zone 3 o 4 na kayo. Masyadong mabilis, bagalan nyo. Sa kabilang banda, kung kumakanta pa kayo ng opera habang naglalakad, masyado namang mabagal yan. Bilisan nyo ng konti. Ang target ay yung sweet spot. Yung tamang-tama lang. Ang payo ng mga longevity experts sa 2026. Gawin ang Zone 2 exercise gaya ng brisk walking, gardening o light dancing. Sa loob ng 30 hanggang 45 minuto. Hindi kailangang mabilis. Ang importante ay ang tagal o durasyon, hindi ang bilis. Isipin niyo ito. Ang ating mga ninununoon, hindi naman nag-gym, hindi naman tumatakbo ng marathon araw-araw. Pero naglalakad sila sa bukid maghapon. Naglalakad papuntang palengke. Gumagalaw sila sa zone 2 buong araw. Kaya malalakas sila. Kaya simula bukas yayain si Mrs. o si Mr. maglakad sa umaga. Magkwentuhan kayo habang naglalakad. I-update nyo ang isa't isa sa mga chismis. Basta nakakapag-usap kayo habang gumagalaw, ginagamot nyo ang inyong puso at pinaparami nyo ang inyong energy factories. Relax lang, enjoy ng view at hayaang gumalaw ang katawan ng walang stress. Ngayong alam na natin ang tamang exercise, dumako naman tayo sa tamang oras ng pagkain. Alam nyo ba na kahit healthy ang kinakain nyo, kung mali ang oras ng pagkain, pwede pa rin itong magdulot ng sakit. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang circadian diet. Bakit dapat sumabay sa sikat ng araw ang inyong tiyan? Alamin natin. Dumako naman tayo sa trend number 3. Kung ang exercise ay may tamang zone, ang pagkain naman ay may tamang oras. Ito ang tinatawag na circadian diet. Sa loob ng maraming taon,
Focus tayo ng focus sa kung ano ang kakainin. Bawal ang taba, bawal ang asukal, bawal ang maalat. Tama naman yun, pero sa 2026 natuklasan na ng mga scientists na ang kailan ka kumakain ay kasing halaga o mas mahalaga pa kaysa sa kinakain mo. Hayaan niyong ipaliwanag ko ito gamit ang isang simpleng halimbawa. Isipin niyo na ang inyong katawan ay isang pabrika. Gaya ng lahat ng pabrika, meron itong day shift at night shift. Sa umaga hanggang hapon, kapag may araw pa, naka-day shift ang katawan. Ang trabaho ng mga empleyado sa loob, ang inyong organs, ay mag-process ng pagkain, tunawin ito at gawing energy. Handa silang tumanggap ng trabaho. Pero paglubog ng araw, nagpapalit na ng shift. Uuwi na ang mga taga-tunaw. Papasok naman ang night shift. Ano ang trabaho ng night shift? Hindi magtunaw ng pagkain. Ang trabaho nila ay maintenance and repair. Sila ang naglilinis ng mga kalat sa utak, nagkukumpuni ng sirang cells at nagpapahinga ng puso. Ngayon, heto ang problema ng marami sa atin. 8:00 na ng gabi, nanonood kayo ng TV at bigla kayong nagutom. Kumain kayo ng pancit canton, tinapay o kanin. Ano ang mangyayari sa pabrika? Magkakagulo. Yung mga tagalinis sana, night shift, mapipilitang magtunaw ng pagkain. Pero dahil wala silang gamit para dyan, hindi nila ito magagawa ng maayos. Ang resulta, ang kinain nyo sa gabi ay hindi nagiging energy. Sa halip, nagiging taba ito agad. At dahil abala ang katawan sa pagtunaw, hindi natutuloy ang repair, hindi nalilinis ang utak. Kaya pagising nyo, pagod kayo, mataba ang tiyan at mataas ang sugar. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang mataas ang blood sugar sa umaga kahit konti lang naman ang kinain sa gabi. Dahil kumain sila sa oras na tulog na ang kanilang pancreas. Ang ating pancreas, lapay, ay may sariling orasan. Pagdating ng gabi, bumabagal na ang paggawa nito ng insulin. Mahina na itong tumunaw ng asukal. Kaya ano ang payo ng circadian diet? Simple lang ang rule. Sundown, fork down. Kapag lumubog na ang araw, ibaba na ang kutsara. Subukang tapusin ang inyong hapunan bago mag 6:00 o 7:00 ng gabi. Bigyan nyo ng 3 oras na pahinga ang tiyan bago kayo matulog. Kung gagawin nyo ito, mangyayari ang magic. Isa, makakapagtrabaho ang night shift. Mare-repair ang inyong cells. 2, babasagin ng katawan ang mga nakaimbak na taba habang tulog kayo. 3, bababa ang inyong blood sugar at blood pressure paggising. 4, at higit sa lahat, ang tulog nyo ay magiging sobrang himbing dahil hindi abala ang tiyan nyo sa paggiling. Alam ko mahirap ito sa simula, lalo na sa kulturang Pilipino na sanay sa late dinner. Pero subukan nyo lang ng 2 linggo. Heavy breakfast, medium lunch at light and early dinner. Mararamdaman nyo na parang bumata ang inyong metabolismo. Ngayong naayos na natin ang tiyan, ang ehersisyo at ang oras ng kain, dumako naman tayo sa isang bagay na hindi nakikita pero nararamdaman. Alam nyo ba na sa 2026 itinuturing na bagong sigarilyo ang pag-iisa? Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang vitamin S. Bakit ang pakikipag-tsismisan sa tamang paraan ay gamot sa utak? Ngayon, dumako naman tayo sa ika-4 na trend. Natapos na natin ang pagkain at ehersisyo. Pero alam nyo ba na may isang bitamina na hindi nabibili sa botika? Pero ito pala ang pinakamabisang gamot kontra Alzheimer's at depression? Ang tawag ng mga eksperto dito sa 2026 ay vitamin S o social connection. Mga senior, maging tapat tayo. Habang tumatanda, lumiliit ang ating mundo.
Nag-asawa na ang mga anak at bumukod. Ang mga dating katrabaho, hindi na nagpaparamdam. Ang iba nating kaibigan, nauna ng pumanaw. Madalas naiiwan tayong mag-isa sa bahay, nanonood ng TV at kausap na lang ang pader o ang alagang aso. Akala natin, ang pagiging lonely ay normal na parte ng pagtanda. Pero makinig kayong mabuti. Ayon sa US Surgeon General at sa mga bagong pag-aaral, ang chronic loneliness o ang matinding pag-iisa ay kasing delikado ng paninigarilyo ng 15 stick ng sigarilyo araw-araw. Paano nangyari yon? Kapag mag-isa kayo at nalulungkot, ang katawan nyo ay nasa survival mode. Tumataas ang inyong cortisol o stress hormone. Kapag laging mataas ang stress hormone, nagkakaroon ng pamamaga o inflammation sa inyong mga ugat at sa inyong utak. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong mapag-isa ay mas mabilis ulyanin, mas mabilis atakihin sa puso at mas mahina ang immune system. Sa kabilang banda, kapag nakikipagkwentuhan kayo, tumatawa kasama ang barkada o nakikipaglaro sa apo, ang utak nyo ay naglalabas ng oxytocin. Ang oxytocin ay ang love hormone. Ito ang natural na antidote o pangontra sa stress. Pinapababa nito ang blood pressure at pinapatalas nito ang memorya. Sa madaling salita, ang pakikipagkapwa-tao ay vitamins para sa utak. Kaya ang payo ng Longevity Trend 2026, lumabas at makihalubilo. Huwag ikulong ang sarili sa kwarto. Sumali sa mga grupo sa barangay. Yung mga nagzuzumba tuwing umaga. Sumali kayo kahit hindi kayo magaling sumayaw. Ang habol natin doon ay ang tawanan at samahan. Yung mga naglalaro ng chess o mahjong sa kanto, okay yan. Basta walang pustahan na nakaka-high blood. Ang mahalaga ay brain exercise at social bonding. Puntahan ang mga lumang kaibigan, makipagkwentuhan, oo kahit ang simpleng chismis, basta good vibes at walang sinisirang tao, ay healthy. Ang tawag dyan ay grooming sa psychology. Ito ang paraan natin para maramdaman na belong tayo sa isang tribo. Tandaan nyo, ang mga taong nabubuhay ng 100 taon sa mga blue zones, hindi sila nag-iisa. Kumakain sila ng sabay-sabay. Nagdadasal sila ng sama-sama at nagdadamayan sila sa problema. Ang sikreto ng mahabang buhay ay hindi lang nasa kung anong kinakain mo, kundi nasa kung sino ang kasabay mong kumain. Pero teka, may babala ako. Sabi ko social connection, hindi digital connection. Maraming senior ang akala nila ay connected sila dahil maghapon silang nasa Facebook, nag-scroll, nagla-like at nagko-comment. Pero alam nyo ba na ang sobrang paggamit ng gadgets ay lalo lang nagpapalungkot sa inyo at sumisira sa inyong tulog? Ito ang huling trend natin, ang digital detox. Sa susunod na bahagi, tuturuan ko kayo kung paano protektahan ang inyong mata at utak mula sa teknolohiya para hindi kayo maging ulyanin. Narito na tayo sa huling trend. Ito ang pinakamahirap gawin pero pinaka-critical para sa inyong utak. Ang trend number 5 ay ang digital detox. Mga senior, aminin natin, pagkagising, cellphone agad. Bago matulog, cellphone pa rin. Akala natin, ang pag-scroll sa Facebook at panonood ng videos ay pampatalas ng isip. Pero sa 2026, iba ang sinasabi ng science. Ang tawag dito ay information overload. Isipin nyo sa bawat scroll, binobomba nyo ang utak nyo ng libo-libong impormasyon, chismis, balita, video ng sayaw. Ang resulta, napapagod ang utak o brain fog. Kaya kayo nagiging ulyanin, kaya hindi nyo matandaan kung saan nilagay ang susi. Hindi dahil matanda na kayo, kundi dahil full storage na ang utak nyo sa kakapanood. Kaya ang payo ng mga eksperto, unplug to recharge. Heto ang 3 simpleng rule para bumalik ang talas ng inyong isip. 1. The no phone meal.
Kapag kumakain, bawal ang cellphone sa mesa. Nasapin ang pagkain, kausapin ang kaharap. Ibalik ang respeto sa hapagkainan. 2, ang 1 oras bago matulog, itabi na ang gadget. Ang blue light ng screen ay lason sa inyong tulog at pumapatay sa melatonin. 3, green time over screen time. Sa halip na manood ng taong nagtatanim sa YouTube, kayo ang lumabas at magdilig. Gamitin ang kamay sa totoong mundo, hindi sa pag-swipe sa salamin. Ang mga pinakamasayang senior ay yung mga taong minsan nakakalimutang i-check ang cellphone nila dahil masyado silang busy sa pag-enjoy sa totoong buhay. Yan ang goal natin. Narito na tayo sa dulo ng ating video na pag-usapan na natin ang 5 sekreto ng mga super seniors sa 2026. Babalikan natin sa mabilis na summary. Gut health. Pakainin ang tiyan ng atsara at saging para sumaya ang utak. Zone 2. Exercise. Maglakad at magkwentuhan. Bawal ang hingal na hingal. Circadian diet. Sumabay sa araw. Sundown, fork down. Vitamin S. Makipagkaibigan, ang lungkot ay nakakamatay. Digital detox. Ibaba ang cellphone, lasapin ang totoong buhay. Alam ko, baka ma-overwhelm kayo. Sasabihin nyo, Doc, ang dami naman yan. Paano ko gagawin lahat yan? Heto ang aking final prescription para sa inyo. Huwag niyong gawin ng sabay-sabay. Ang sikreto ng pagbabago ay 1 step at a time. Pumili lang muna ng isa sa 5 trend na ito, yung pinakamadali para sa inyo. Halimbawa ngayong linggo, subukan lang agahan ng dinner, yun lang muna. Kapag sanay na kayo, isunod naman ang paglalakad sa umaga sa susunod na buwan. Ang mahalaga ay hindi ang bilis, kundi ang consistency. Ang maliliit na pagbabago na ginagawa araw-araw ay naiipon at nagiging malaking ginhawa sa nahuli. Mga senior, tandaan nyo ito. Ang pagtanda ay isang pribilehiyo. Hindi lahat ay pinagpapalang umabot sa edad nyo. Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataong ito sa sakit at lungkot. Gamitin natin ang mga bagong kaalaman na ito para maging malakas, masaya at kapaki-pakinabang pa rin tayo sa ating pamilya. Sana ay nakatulong ang bidyong ito sa inyo. Kung may natutunan kayo, pakiusap. I-share ito sa inyong mga kumare at kumpare. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Edad para sa marami pang tips na gaya nito. Mag-iwan ng comment sa ibaba at isulat nyo, Ready for 100. Gusto kong mabasa yan. Maraming salamat sa panonood. Ingatan ang kalusugan dahil ang healthy senior ay happy senior. Hanggang sa muli, God bless po sa inyong lahat.